my beloved Boss Mike Cervera. At isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa. Ano kaya ang kanilang amoy? Pinasaringan ni PCO USEC Attorney Claire Castro si VP Sara Duterte habang inilalahad ang kadakilaan ng kanyang boss na si Marcos Jr. Puro po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Correct. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Nako, oo nga. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Correct. Ano kaya ang kanilang amoy? Amoy amoy puday. Mga kababayan, amoy puday yan. Ano amoy ni Sara? Di amoy puday. Kita nyo mga kababayan ko, yung pong mga tao na nagmamahal ng totoo at pinakikita sa kilos at gawa. Tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagmamahal natin sa bayan. Abay, yung pa yung kanilang sinisiraan. Nangunguna na nga dyan itong kampo ng mga Duterte. Samantalang mga kababayan ko, itong si Sara, nakita't naririnig nyo, napapanood nyo at naririnig nyo galing sa bunganga niya mismo, yung mga paninira sa sarili niyang bansa. Di po ba? Kaya tama si Attorney Claire Castro. Tayo umaawit tayo mula nung mga bata tayo na nag-umpisang pumasok tayo sa eskwelahan. Araw-araw nating inaawit yan. Di po ba? Ang ating lupang hinirang. Nandun na nga, kinote na ni Attorney Claire Castro na yung salitang ang mamatay ng dahil sa iyo. Handa natin dapat ialay ang buhay natin para sa ating bansa, para sa ating kapwa Pilipino. Pero si Sara Duterte, kita niyo naman, bukod sa sinisiraan na, mga kababayan, ang gobyerno, pati bansa natin mismo, yung sariling atin mismo, ang sinisira nito. Di po ba mga kababayan ko? Yan. Balikan natin. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Siyempre, aminado naman talaga si Sara. Galing sa bunganga niya. Tama si Attorney Claire Castro eh. Ano kaya ang kanilang amoy? Pinasaringan amoy puday. Amoy puday si buday. Tuloy. ni PCO USEC Attorney Claire Castro si VP Sara Duterte habang inilalahad ang kadakilaan ng kanyang boss na si Marcos Jr. Anong kadakilaan? Totoo naman eh. Ano Marcos Jr.? President Ferdinand Marcos Jr. Diba? Yun yung mga kababayan. Dakila talaga yung mama. Yung pagmamahal niya sa ating mga Pilipino at sa bansa. Nakikita natin sa gawa. Sabi ko nga kanina. Pero itong si Buday, ewan ko ba? Bakit may mga tao pa rin na sumusuporta? Kahit na nakikita na nila at naririnig sa sariling bunganga yung paninira sa bansa. Di ba ba? Grabe, matindi. Matindi ng mga tama nito eh. Sige, tuloy. At ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Siyempre, pro-Philippines talaga naman si Pangulo. Nandyan kahit banggain ang China patungkol sa ating mga teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos, siya lang ang tumindig mga kababayan. Para dito, kumpara nyo kay Digong mga kababayan na naging aso. Naghimod puwet kay Xi Jinping mga kababayan ito. Sino? Si Digong. Di po ba? Himod puwet eh. Tuloy. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Correct. Hindi natin ipapamigay yan. Hindi natin hayaan mawala. Kahit yung isang parisukat na pulgada, hindi hahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino na mawala yung teritoryo natin na yan. Pero si Digong, sabi niya, tubig lang naman yan, ipamigay na lang. Marami daw tubig doon sa Davao. Kasi nga naman, sa dami ng tubig, halos buwan-buwan na lang bumabaha dyan. Sa sobrang dami ng tubig sa Davao, kila Digong, kita nyo ang baha, halos buwan-buwan, bumabaha. Grabe, no? Yung kaya yung pinagmamalaki ni Digong, yung baha na tubig,
Ha? Mga kababayan, yung ba yung kanyang ipapalit doon sa ating mga teritoryo na sinasakop ngayon ng China? Ay, nako. Ah, di ba ba? Oh, sige, tuloy. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Correct. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Dapat siguro, attorney, pakantahin natin si Sara ng lupang hinirang. Ano po? Ha? Hindi niya nakabisado yung kanta ng lupang hinirang. Baka sabihin pa niya, pamagat parang si Bato, tsaka si Rapi Tulfo, bayang magiliw daw. Kinang-inang yan. Mga kababayan, lupang hinirang na lang, pamagat ng ating pambansang awit, hindi nila alam. Tapos sasabihin nyo, mahal nyong bayan. Kung yung sarili nating pambansang awit, hindi nyo maawit at hindi nyo alam ang pamagat. Di po ba? Kung ikaw, mahal mo bayan, kabisado mo yan. Kulang na lang, kakantahin ko yan sa harapan nyo eh. Oo. Kaya lang, wala nang oras para dito. Tuloy. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Kita nyo. Mabaho naman talaga eh. Umaalingasaw na yung mga baho nila. Baho ng pagnanakaw, baho ng pang-aabuso, baho ng mga pagpatay sa kapwa Pilipino. Yan, mga kababayan, ang umaalingasaw. At yan na nga't nililitis si Digong dahil sa mga bagay at mga gawain niyang ganyan. Ano po, mga kababayan? Tuloy! Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Correct, mga kababayan. Paano nga naman yung mga umaamin na hindi nila mahal yung sariling bansa nila? Kahit man lang ipagtanggol sana, ipagmalaki, ipagyabang, kaysa naninira ka ng gobyerno, pumupunta ka sa iba't ibang bansa. Ang ginagawa mo, imbis na ipromote mo yung sariling atin, ipromote mo kahit man lang yung luneta, hindi kabaliktaran. Ang ginagawa mo, sinisiraan mo sariling nating bansa. Sinisiraan mo gobyerno natin. Kinang-ina mo, hindi ka na lang sumuporta. Di ba? Tuloy. Ano kaya ang kanilang amoy? Amoy puday. Ha? Mga kababayan, amoy puday. Di ba? Yan mga kababayan eh. Kaya alam nyo mga kababayan, kita nyo ito. Ito yung nangyari ho sa Australia. Panoorin nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi. Pasok! Thank you. Wala na kayo ibang question. Sayang naman yung ating dito, no? Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. So, Ina mo nagbayad ka ng plane ticket, ha? Nagbayad ka, saan galing? Eto yun mga kababayan ko. Akala mo naman talaga magaling sumagot ito? Di po ba? Akala mo talaga, merong tira yung mga sagot eh. Hindi niya alam mga kababayan sa tuwing mga nagsasalita at nangangatwiran at bumabanat sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong, napakaraming nabubwisit dyan, di ba? Kala mo talaga, wala nang tanong, ayaw ka nang tanungin. Kasi, alam mo Buday, ayaw kang tanungin kasi, puro palpak eh. Oo, nagmamalasakit sa iyo yung mga bata mo dyan, yung mga daladala mo na mga reporter, yung mga daladala mo na mga vlogger. Abay, naaawa na sa'yo at naiinis na eh. Bakit? Puro katangahan yung sinasagot mo. Mapapahamak ka eh sa mga buka ng bibig mo. Di po ba mga kababayan? Yun. Napapahamak si Sara sa tuwing nagsasalita ito. Kita nyo, lahat na lang nasabihin, butata kay Attorney Claire Castro. Di po ba? Lahat nasabihin nito mga kababayan, butata kay Attorney Claire Castro. Inang yan. Wala eh. Walang dating mga kababayan, kita nyo. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question. Sayang naman yung ating dito, no? Sayang, no? Kinang-ina mo, ayaw ka nang tanungin, puro kabubuhan yung sinasagot mo, no? Kaya ganun. Kala mo naman magaling sumagot, no? Pinagtatawanan ka na ng mayoryang Pilipino sa ginagawa mo. Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. Para lang dyan, di ba? Nagbayad ka ng plane ticket mo at all para lang manira ka ng bansa natin. Para manira ka ng
ating gobyerno. Di ba? Hindi ka na nahiya, dumayo ka pa, maninira ka lang, pumunta ka pa ng ibang bansa. Ang kapal talaga ng iyong muka. Di ba, mga kababayan? Pero inyo, maninira lang, dadayo pa sa harapan ng maraming mga banyaga, sa harapan ng mga OFW na ligaw kung ano yung dapat nilang paniwalaan. Mga kababayan, nandoon nagkakalat yan. Yan. Di ba? Oh, tuloy. Ano? Pilingera. Pilingera talaga. Piling magaling sumagot. Piling matalino. Piling alam lahat yung mga sagot ng mga tanong. Puro kapalpakan naman. Di po ba in-interview yan ng Russian News Agency? Ano po? Kung hindi ako nagkakamali. Russian News Agency. Anong pinagsasabi niya, mga kababayan? Puro kasinungalingan, hindi na nahiya. Di po ba? Doon siniraan yung bansa, siniraan si Pangulong Bongbong. Itinaas naman yung sarili niya. Ha? Tulad ng ginagawa niya sa entablado, gumagamit pa ng bangko para umangat siya. Ganon yung ginagawa niya sa sarili niya. Buhat bangko siya, mga kababayan. Buhat bangko Ano? Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Ate Mars Vlog, pakibati na lang. Ai Chang, pakibati sila. Di ba? Paul Agustini, opo, Pay Mura, at saka Noela Amudo, opo, Jai Sales. Bahala na kayo sa ating mga bisita. Pakibati na lang. Yan po si Sarah. Pumunta ng Australia para manira na manira. Hindi na nahiya, sa kapal ng mukha, malapad pa, mga kababayan. Aba, sagutin mo na lang kasi yung iyong mga ninakaw, kung totoo o hindi. Magbigay ka ng resibo, kinang ina mo, para nang sa ganon, maliwanagan na ang isipan ng taong bayan. Hindi yung ang dami mong paandar, pero yung simpleng katanungan saan mo dinala, yung confidential fund mo, hindi mo masagot. Tanga. Di ba, mga kababayan? Tama po ba, mga kababayan? Jax Demolay. Kinang ina niya, confidential fund, hindi masagot. Ang dami-daming gustong itanong. Wala ba kayong itatanong? Tanungin nyo yung confidential fund. Yan di ba? Dapat tinanong nyo, BP Sara, saan mo dinala yung confidential fund? O kami na magtatanong sa iyo. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question? Sayang naman yung ating dito, no? Sayang, namasahe pang, kinang ina. Tanungin nyo kung saan niya dinala yung confidential fund niya. Nagtatanong Kasi mga kababayan, puro kapalpakan yung sagot. Yung mga nagtatanong sa kanya, nahihiya na. Yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.